Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So meron po tayong balita ngayon na kung saan sinuspindi po yung revised departure guidelines for September 2023. So napaakyat po ito sa Senado and at the same time naaprubahan po nila na kailangang isuspinde. And now, my opinion, di ba nga na-mention ko po doon sa first video ko about these revised guidelines na yung totoo, wala naman talagang nabago. Kasi dati pa, kahit wala itong revised guidelines, ay yun na talaga yung mga requirements na hinahanap sa Philippine immigration. And alam niyo yun, they are already fighting against trafficking. So kapag red flag yung isang passenger, for example, may red flag sa isang passenger, ay talagang mag-undergo sa further inspection. And yung mga frequent travelers ay walang problema, nakakaalis naman sila ng walang problema. And the same requirements yung mga hinahanap. Ang nabago lang actually sa revised guidelines ay parang formal na pinost nila or formal na in-announce nila yung mga list of requirements na posibleng hahanapin sa Philippine immigration. Kasi dati, di ba, nung travel ko dati, nung na-offload ako before 2020 and then nag-travel ako 2021, ay ganun naman talaga yung mga hinahanap nila. Ganun naman talaga sa Philippine immigration. Masasabi ko talaga na strict sila kahit dati pa yung wala pang revised guidelines. Strict sila lalo na kapag first time mo mag-travel and lalo na kapag, ayun nga, kapag may red flag sa travel mo or kapag may red flag sa isang passenger. So ngayon, na sinuspindi itong revised guidelines, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sure na sure ako ay ganun pa rin sa Philippine immigration. Ganun pa rin yung mga documents na hahanapin. Depende sa purpose of travel nyo. Medyo magulo lang din yung reaction ng ibang tao na dahil lang formal na in-announce ng IACAT or ng DOJ about sa revised guidelines, dahil lang nakita na nila yung mga totoong requirements na hahanapin sa Philippine immigration, ay medyo nag-react sila. Meaning parang wala ba silang idea na ganun talaga yung mga hinahanap sa Philippine immigration kahit dati pa na wala yung revised guidelines. Parang ang ano lang talaga, yung iba for sure na kagaya ko na nakapag-travel before, yung kagaya ko na na-offload then before, masasabi na lang talaga natin na, sa revised guidelines, wala naman talagang nabago. Ganun pa rin naman yung mga hahanapin sa Philippine immigration. And for sure na ngayon, na sinuspindi nila itong revised guidelines, ay ganun pa rin ang mangyayari sa Philippine immigration. I am sure na wala pa rin talagang magbabago. Ganun pa rin yung hahanapin ng Philippine immigration sa yung mga list of requirements na na-post or na-announce ng IACAT and ng DOJ. Hindi ko alam kung bakit napaakyat agad sa Senado itong revised guidelines and hindi man lang nila nasolusyonan yung before sa news na kung saan yung parang pinag-usapan lang talaga ng Senado yung about sa number of passengers na na-offload na sobrang dami and iilan lang po doon yung legit na biktima ng human trafficking. But the rest ay na-offload lang sila sa walang magandang reason or na-offload lang sila na kahit na hindi naman talaga sila biktima ng human trafficking. Pero hindi yun siya nasolusyonan. Hindi man lang napaakyat sa Senado or wala man lang silang something na solution about it na at least hindi ma-experience ng kababayan natin, ng mga Filipino, for example, first-time traveler na legit naman na magta-travel lang talaga sa ibang bansa, yung gusto mo lang ma-experience, yung makasakay ka ng eroplano, yung gusto mong ma-experience na makapunta ka sa ibang bansa, and alam mo yun, pinag-ipunan mo para lang ma-experience mo yung first time na international travel, and then,
pagdating pala sa immigration, dahil nga first time traveler ka, parang yun agad yung iisipin nila na baka biktima ka ng human trafficking or baka naman magtatrabaho ka sa ibang bansa. So, ganun agad yung iisipin nila. Parang automatic siya. And then, yung totoo pala ay hindi. 'Di ba? Sa dami ng na-offload nila and iilan lang talaga yung totoong biktima ng human trafficking. So, wala yun siyang, walang solution about doon. Pero itong revised guidelines na kung saan parang formal na in-announce yung mga list of requirements na para sa akin talaga ay maganda po yun sa mga first-time traveler dahil alam nyo na, parang aware kayo kung ano ba yung mga documents na dapat nyong i-prepare. Hindi yung pagdating sa Philippine Immigration, ay, kailangan pala yan. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Nung na-offload po ako sa Philippine Immigration year 2020. So, ang purpose ng travel ko nun ay makikipag-meet sa foreign partner ko. And for 4 nights lang kami nun sa Maldives. And hindi kami magpapakasal talaga. And ayun nga, hinanapan ako ng CFO, Guidance and Counseling Certificate. So, sabi ko sa immigration officer na, Sir, hindi naman kami magpapakasal. Hindi pa naman kami engaged ng foreign partner ko. And 4 nights lang naman kami doon sa Maldives. Or 5 nights ba yun? Sabi ko talaga. And kasi familiar na ako sa CFO nun. Sa pagkakaalam ko nun ay yung CFO kailangan lang kapag magpapakasal na kayo or magmamigrate ka na. Pero sa case ko nun ay magtutour lang naman. Magmi-meet lang naman kami ng partner ko for the first time. So ayun nga, sabi ko, and then in-offload nila ako. So now, di ba nga merong advisory ang CFO na hindi na daw kailangan kapag magtutour lang or kapag non-immigrant visa yung hawak natin. Hindi na kailangan ng CFO Guidance and Counseling Certificate. Pero iba naman yung sagot ng immigration, ng Bureau of Immigration na hahanapan ka ng CFO Guidance and Counseling Certificate kapag, for example, first time mo pang i-meet yung foreign partner mo or kapag first time mo pang mag-travel sa ibang bansa as spouse or fiancé or partner ng foreign national. And hahanapan ka din ng CFO certificate kapag magpapakasal ka na sa ibang bansa. So, ibig sabihin, kahit pa tourist or visit visa yung hawak mo or non-immigrant visa yung hawak mo, kung first time mo pang i-meet yung foreign partner mo or first time mo pang mag-travel sa ibang bansa kasama yung partner mo or kapag magpapakasal ka sa ibang bansa ay hahanapan ka talaga ng CFO certificate. So, parang nagpanic yung mga tao dahil lang meron silang nakitang list of required documents sa mismong sa mismong agency or sa mismong website ng DOJ, Department of Justice, or sa IACAT, or sa immigration. So, parang nagpanik sila, oh my gosh, yan pala yung mga documents na kailangan. Hindi nila alam na dati pa, yan na talaga yung hinahanap sa Philippine immigration. So, guys, now na nasuspindi po ang revised guidelines for September 2023, ay mag-prepare pa rin po talaga kayo. Kasi, ayun nga, wala pong binago ang Philippine immigration. Ganun at ganun pa rin dati at ngayon, ganun pa rin yung rules nila or ganun pa rin yung mga requirements na hahanapin nila. Yun pa rin yung mga red flags sa Philippine immigration. Na kapag first time traveler ka, na kapag hindi tugma yung sagot mo sa mga documents na dala mo, ay posibleng mag-undergo ka talaga sa secondary inspection. Pero kapag frequent traveler ka naman, ganun pa rin yung mga requirements na hahanapin nila. Passport, visa kung kailangan, boarding pass, and
confirmed return ticket kapag necessary. And syempre, wag niyo din pong kalimutan yung e-travel departure QR code kasi hinahanap pa rin po yun ngayon. So, yun po yung basic travel documents. So, meron po akong video about sa mga list of required documents kung magta-travel po kayo as tourist or visit sa ibang bansa. Panoorin niyo po yun para meron kayong idea kung ano yung mga documents na dapat nyo i-provide. So, feeling ko yung iba din, kaya nagre-react sila about sa mga list of required documents, ay hindi rin, yung iba parang hindi rin nila naintindihan talaga kung ano ba talaga yung dapat nilang ihanda. Yung mga inaalala nila, yung affidavit of support, kapag non-relative, kapag hindi nyo po kaano-ano yung sponsor nyo, ay posible po talaga kayong hahanapan ng affidavit of support. Pero kapag first degree yung sponsor nyo, yung first degree, yun po yung spouse, yung mga asawa nyo po. Kapag anak nyo, or kapag parents nyo yung sponsor nyo, hindi nyo na kailangan ng affidavit of support. Again, kapag spouse or asawa, anak, parents, yung sponsor, yun po yung first degree. Hindi nyo na po kailangan ng affidavit of support. Pero kapag kapatid, pinsan, pamangkin, auntie, uncle, the rest na relatives ay kailangan nyo po mag-provide ng affidavit of support and guarantee. So dati pa, yan na po talaga ang hinahanap sa Philippine Immigration. So for example, kapag isuspinde man itong revised guidelines, ay ganun pa rin po talaga. Walang magbabago. So, ayun po, kung meron po kayong clarifications, meron kayong questions, suggestions, or comments, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!